Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People. Nasa chapter 26 na po tayo, entitled Ang Laban ng Pananampalataya. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon na kailangan talaga pala na makipaglaban tayo sa pananampalataya. Sabi dito, marami sa mga kabataan ang walang matibay na prinsipyo upang maglingkod sa Diyos. Nahuhulog sila sa bawat ulap at walang lakas na pagtitiis. Hindi sila lumalago sa biyaya. Tila sinusunod nila ang mga utos ng Diyos, ngunit hindi sila nasasakupan ng kautusan ng Diyos. At talagang hindi sila maaaring magpasakop dito. Ang kanilang makasalaman na mga puso ay kailangang baguhin. So dito natin makikita na kung ang isang tao, lalong-lalo na tayong mga kabataan, kung hindi natin isusuko sa Panginoon ang ating mga likas dahil tayo ay may natural na nagkakasala, natural na mahuhulog talaga sa kasalanan dahil mahihina tayo sa lahat ng punto. Kaya ninanais ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at ipagkaloob ang buong puso na pagtitiwala, buong puso na paglilingkod upang ang ating mga buhay, ang ating puso ay mabago. Kaya tandaan natin, kung ang ating mga sarili nagtitiwala lang sa ating mga ginagawa, sa mga sarili nating gawa, tandaan natin, kailanman ay hindi tayo magpapasakop sa kautusan. Hindi tayo hindi tayo makakapasok o hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya kailangang mamatay yung ating mga sariling pagnanasa upang ang kalooban ng Diyos ang siyang makikita sa atin at ang siyang matutupad sa atin. Dahil marami sa atin mga kapatid, kahit nakakaalam ng katotohanan, ay binabaliwala ito at ginagawang kasinungalingan dahil hindi ito nakikita sa ating mga gawa. Tandaan natin kung nakakaligtaan natin gawin ang mga bagay na mabuti, kung nakakalimutan natin ang isang bagay na ito'y nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, ito po ay kasalanan. Kaya tandaan natin sa ating pag-aaral ngayon, minsan tayo ay nahuhulog sa kasalanan, nahuhulog sa tukso at pagsubok dahil hindi tayo fully surrender sa Panginoon. Kaya tandaan din natin na kung ngayon sa ating presenteng panahon, kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, wala ding magagawa ang Panginoon. At the same time, hindi rin tayo makakatayo sa mga huling araw. Dahil tayo ay nakasalig lamang sa isang haligi ng isang masisira lang din na tahanan. Alam niyo po ba mga kapatid yung parable na ang isang tao ay nagtayo ng bahay, banda sa may buhanginan, at pagdating ng baha, ito'y natangay ng baha, at ito'y nabagsak. Kung tayo ay nagtitiwala lang sa ating mga sariling kakayahan, ganun din ang mangyayari sa atin. Magiging walang silbi ang lahat ng bagay na ito kung nagtitiwala lang tayo sa ating mga sarili. Kaya mas mabuti na lang na itutok natin ang ating mga mata sa Panginoon upang tayo ay magwardyahan sa panahon na tayo ay sinusubukan. Dapat nilang makita ang kagandahan ng kabanalan. Kapag nangyari ito, sabik silang maghangad nito tulad ng usa na sabik sa batis ng tubig. Sa kanila mamahalin ang Diyos at ang kanyang kautusan, saka ang pamatok ni Kristo ay magiging magaan at ang kanyang pasanin ay magaan. So dito natin ipapasok yung bagay na akala natin mahirap. Pero kapag nakatikim na tayo ng pag-ibig ng Panginoon, nakaramdam na tayo, nakaranas na tayo sa mga pangyayari na pinapahintulot ng Panginoon na imposible para sa atin, ngunit nung nasubukan na natin, nakita natin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. At kapag natikman na natin ang pag-ibig ng Panginoon, magkakaroon na tayo ng pusong sabik na kilalanin ang Panginoon, sabik na sundin ang kanyang kalooban. Kasi batay sa ating napag-aralan, dapat nating makita ang kagandahan ng kabanalan. Nawa ay maakit po ang ating mga mata kung gaano kabanal, gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Isipin natin, kahit hindi tayo deserve sa mga bagay na yan, ay pinagkalooban niya tayo. At sa pamamagitan ni Kristo, bilang ating personal na tagapagligtas, ay posible na para sa atin na maligtas. Dahil ang katwiran ni Kristo
Ang merito ni Kristo lamang ang tanging nating pag-asa upang humarap sa mga pagsubok, upang humarap lalong-lalo na sa mga tukso. At higit sa lahat sa mga pagsubok na dadaan, lalong-lalo na sa huling panahon. Kaya pag-isipan nating mabuti, panghawakan natin ang pangako, ang prinsipyo ng katotohanan upang hindi tayo malisa, hindi tayo mawala sa landas ng kabanalan. Magiging magaan po ang pamatok ni Kristo kung may pag-ibig at pananampalataya tayong papasanin ito. Dahil tutulungan tayo ng Panginoon. Nangako siya sa atin, anuman ang ating pinagdadaanan, tutulungan niya tayo. Kung ang iyong mga hakbang ay itinaguyod ng Panginoon, mahal na kabataan, hindi mo dapat asahan ang iyong landas ay palaging puno ng panlabas na kapayapaan at kasaganaan. Ang landas na humahantong sa walang hanggang araw ay hindi ang pinakamadaling tahakin at minsan ito'y magmukhang madilim at matalim. So dito natin makikita mga kapatid na kung gaano man kahirap yung ating hinahakbangan habang tayo ay nasa kabataan o maaga pa tayo na naglilingkod sa Panginoon, tandaan natin, mahal na kabataan, tayong lahat ay makakaranas man ng mga pagsubok sa buhay. Patuloy pa rin na tayo ay tutulungan ng Panginoon. Patuloy niya pa rin tayong bibigyan ng tagumpay kung patuloy din nating pangahawakan ang katotohanan. Sabi diyan na ang landas na humahantong sa walang hanggang araw ay hindi ang pinakamadaling tahakin. So, walang madali. Lalong-lalo na pag ninanais natin ang sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi madali para sa atin, ngunit walang imposible dahil ang biyaya ni Kristo ay sapat para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. At huwag po tayong mapanghinaan dahil kung tinatanggap lang natin ang kabutihan, ang kaluwalhatian, ang kabanalan at biyaya ng Diyos sa atin, tayo ay makakapanagumpay. Kahit na pinapanghinaan tayo ng kaaway, ngunit patuloy tayong babangon, patuloy tayong susulong. Anuman ang ating nakikita sa ating paligid, sa ating harapan ng mga problema o anuman, ang Panginoon na nasa ating harapan ay siyang nanguna na sa ating daan. At titingnan natin ang bawat hakbang, nawa ito'y magdadala sa atin tungo sa kabanalan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit mayroon kang katiyakan na ang mga walang hanggan mong mga bisig ay pumapalibot sa iyo upang protektahan ka mula sa masama. Nais niya na magsanay ka ng taimtim na pananampalataya sa Kanya at matutong magtiwala sa Kanya sa lilim pati na rin sa sikat ng araw. So, nawa ay ang ating isipan ay nakatuon lamang sa makalangit na bagay. Nawa ay tiyakin natin ang ating buhay na ligtas sa harap ng Panginoon. At kahit naman ang ating mga bisig ay pumapalibot sa atin upang protektahan tayo mula sa masama, nais pa rin ng Panginoon na tayo'y magtiwala sa Kanya. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sariling mga lakas dahil ito ay hihina din. Tandaan natin ang ating mga kahinaan atin pong ipagkaloob sa walang katapusang kalakasan upang magkaroon tayo ng lakas, mga kapatid. Nawa taimtim nating ihingi sa Panginoon yung mga bagay na ito upang tayo ay papagkalooban pa ng more than pa na pagpapala, more than pa na kalakasan, at mataas pa na buhay para tayo ay mapaglingkod o mapaglingkuran natin ng tama at tapat ang Panginoon. At malakaran pa natin ang katotohanan ng buong puso at higit sa lahat ang ating isipan ay nakatuon sa mga makalangit na bagay dahil tutulungan tayo ng Panginoon anuman ang ating pinagdadaanan ngayon. Buhay na pananampalataya. Ang tagasunod ni Kristo ay dapat may pananampalataya na nanatili sa puso. Sapagkat nang walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ang Diyos. Ang pananampalataya, ang kamay na kumakapit sa walang hanggang tulong, ito ang kasangkapan kung saan ang binagong puso ay nagiging kasing tunog ng puso ni Kristo. So, tandaan natin kung ang isang tao na lumalapit sa Panginoon, kinakailangan siyang may pananampalataya na siya'y tatanggapin at siya'y patatawarin. Dahil kung ang tao ay walang pananampalataya, wala ding silbi ang kanyang mga gawa. Kaya kailangan makipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya upang makamit natin ang tunay na tagumpay. Dahil sabi nga dito, kailangan bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi matitinag, hindi susuko sa laban ng mabuting pakikipaglaban. Kaya mga kapatid, anuman ang ating pinagdadaanan, may purpose po yan.
May layunin ang Diyos sa atin, may ipapagawa ang Panginoon sa atin para mas lalo tayong lalago sa biyaya. Tandaan natin ang paglago sa biyaya ay nasa proseso. At sa araw-araw nawa ay ipagkaloob na natin sa Panginoon ang ating buong puso, buong pagtitiwala para ang ating mga isipan ay mabago. Ang ating mga puso ay ma-develop into Christ-like na pag-uugali. At ang ating mga puso ay magkaroon ng pusong gaya ni Kristo na ang pinaka-importante kasi mga kapatid yung sa loob natin. Proceed na yung sa labas. Makikita na yan sa labas kung tayo ay nabago sa loob ng ating mga sarili. Sabi diyan, sa kanyang pagsisikap na makarating sa kanyang tahanan, madalas na tinatangay ng bagyo ang agila, patungo sa makikitid na guho ng mga bundok, ang mga ulap sa kanilang itim at galit na anyo, ay dumadaan sa pagitan niya at ng mga maaraw na tuktok kung saan niya itinataguyod ang kanyang pugad. So napapansin natin yung mga nilikha ng Panginoon, kagaya ng mga uwak, mga ibon sa himpapawid, na sila ay nagtatrabaho, sila ay gumagawa dahil obligasyon nilang gumawa, na kahit naman na hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, pero patuloy silang inaalagaan at pinapakain ng Panginoon. How much more sa atin na tayo ay mas higit pa sa mga ibon na iyon. At kailangan nating pagsikapan na makarating sa ating tahanan, sa langit na bayan. At madalas na tinatangay tayo ng mga pagsubok, bagyo ng pagsubok dito sa mundo, ngunit patuloy tayong gagawa sa gawain ng Panginoon. Kahit natangayin pa tayo ng ilang beses ng kaaway, patuloy pa rin tayong tatayo sa ating pananampalataya. Sandali siyang tila nalilito at magulo ang kanyang galaw. Sumasalpakan ang kanyang malalakas na pakpak na parang nais niyang itaboy ang makapal na ulap. Ginigising niya ang mga kalapati sa bundok sa kanyang matinding sigaw sa mga walang kabuluhang pagsubok na maghanap ng daan palabas ng kanyang pagkakakulong. Parable po ito sa isang pangyayari na kung ang isang tao ay punong-puno siya ng pagsubok, huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil sisikat din ng araw na siya ay magkakaroon ng buhay. Na kahit na minsan nawawalan na tayo ng pag-asa mga kapatid, ngunit isipin natin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. May mga pangyayari sa ating paligid na ito'y pinapahintulot sa atin, ngunit kung may pananampalataya tayo gaya ng buto ng mustasa, tayo ay makakapanagumpay. Sabi pa dito, sa wakas, siya ay biglang umaakyat patungo sa kadiliman at nagbigay ng matinis na sigaw ng tagumpay habang siya ay lumilitaw, isang sandali lamang sa kalmadong sikat ng araw sa itaas. So ito yung makikita natin, yung makaka-relate tayo sa story na ito, na isang ibon na nagsisikap siyang makabangon, nagsisikap siyang makapanagumpay. Nung umakyat na siya sa taas, nakita niya ang sikat ng araw, doon siya napasigaw na parang nabuhayan siya ng sigla. Kaya tayo mga kapatid, minsan dumadaan tayo sa proseso ng napakahirap, napakadilim ng ating landas, pero sa dulo nito ay magkakaroon pala tayo ng tagumpay, magkakaroon tayo ng sigla at lakas. Bakit? Kasi ang Panginoon yung lumalaban sa atin. Ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa ating kaligtasan. Habang siya ay nandun pa sa most holy place, nag-aabugar pa sa atin, nagmamakaawa sa Ama na bigyan niya pa tayo ng pag-asa na mailigtas tayo hanggang sa sukdulan. Dahil pagkakalooban niya tayo ng ganitong bagay. Alam niyo mga kapatid, kung lagi nating pinag-uusapan ang ganitong pag-aaral, mapapansin natin na yung papalapit at yung pagdating ng Panginoon ay talagang mapapabilis. Nawa ay mapabilis na po natin ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ipinapakita ng kanyang dakilang biyaya. Kaya sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ang dilim at bagyo ay nasa ibaba na niya at ang liwanag ng langit ay kumikislap sa kanyang paligid. Naabot niya ang kanyang minamahal na tahanan sa matayog na pangpang at siya'y kontento. Sa pamamagitan ng dilim siya'y nakarating sa liwanag. Nagdulot ito ng pagsusumikap mula sa kanya, ngunit siya ay ginantimpalaan sa pagkamit ng layunin na kanyang hinanap. So napakaganda po. Tukuyin po natin yung ating napag-aralan ngayon, sa ating nabasa ngayon. Mapapansin natin na sa gitna ng kadiliman,
tayo ay nagsusumikap sa pamamagitan ng mga kadiliman sa ating paligid or kasamaan dito sa mundo. Sinusubok tayo ng Panginoon kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Sinusubok niya tayo para maging perpekto, maging banal, maging pure ang ating pananampalataya. At sa kabila ng kadiliman, kasamaan, kadustaan dito sa mundo, ay patuloy tayong susulong sa pamamagitan ng pananampalataya at may papakita natin ang gawa ng Diyos, may papakita natin ang gawa ng Panginoon at maisusulong natin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya tandaan natin, wala tayong mga bagay na mabuting nagagawa, bagkus ang Panginoon yung gumagawa para sa atin at makakapanagumpay tayo gaya ng Kanyang napanagumpayan. Mismo ang sarili ng ating Panginoon, ang Kanya mismong buhay ay ipinagkaloob sa atin upang tayo ay makapanagumpay. Nawa ay hindi po natin ito sasayangin. Pagsikapan po natin itong makamtan upang pagdating sa dulo ay magkaroon tayo ng pagpapala at gantimpala. Magising po tayo sa katotohanan na nasa mga huling araw na tayo. Huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon dahil ang Panginoon ay talagang darating na. Kailangan na tayong magkaroon ng karakter na kagaya ni Kristo. Mahirap mga kapatid dahil sarili natin mismo yung ating kalaban. Kailangan nating humarap sa Panginoon ng walang mantsa. Hindi sa ating mga sariling katwiran dahil punong-puno tayo ng mga kadumihan. Kaya nga tandaan natin yung ating mga sariling katwiran ay gaya ng basahan, maduming basahan mga kapatid. Kaya isipin nating mabuti, ang tanging pag-asa lamang natin na maligtas ang merito ni Kristo, ang walang bahid na dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin, kaya kailangan nating tanggapin at mamuhay ng may kabanalan. Sa pagpapatuloy, ito ang tanging landas na maaari nating tahakin bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat nating isagawa ang buhay na pananampalataya na siyang makakabasag sa mga ulap na tulad ng makapal na pader ay naghihiwalay sa atin mula sa liwanag ng langit. Mayroon tayong mga tuktok ng pananampalataya na kailangang marating kung saan ang lahat ay kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. So, binibigyan na tayo ng dakilang halimbawa ng Panginoon paano natin siya susundin sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kadiliman dito sa mundo. Patuloy tayong iniaangat ng Panginoon tungo sa kaligtasan, tungo sa kabanalan ng ating buhay. Tandaan natin ang Panginoon ang naglaan na sa atin na makapanagumpay. Choice na sa tao kung pipiliin niya ang paraan ng Panginoon. Tandaan, sabi ng Panginoon, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kaya tandaan natin, mas maraming paraan, libo-libo ang ipinagkaloob na sa atin na paraan ng Panginoon. Kaya anuman yung mga bagay na posible para sa atin, na imposible para sa atin, para sa Panginoon ay madali, walang imposible sa Kanya. Magagawa natin, makakamit natin ang gantimpala, makakamit natin ang Kanyang karakter kung atin pong isusulong ang buhay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy mga kapatid, isang habambuhay na laban. Napanood mo na ba ang isang lawin na humahabol sa isang takot na kalapati? Itinuro ng likas na instento sa kalapati na upang ang lawin ay makahuli ng kanyang biktima, kailangan niyang magtaglay ng mas mataas na lipad kaysa sa kanyang target. Kaya't siya'y umaakyat ng mas mataas pa sa asul na kalangitan, patuloy na hinahabol ng lawin na nagnanais makuha ang kalamangan. So dito papasok yung naglalagay ang kaaway ng patibong sa atin. Tandaan natin kung nagiging pabaya tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung nagiging pabaya tayong ipagkaloob ang ating mga sarili sa Kanya, gaya ng isang lawin mga kapatid na gusto niyang tahakin gusto niyang habulin ang kalapati, ayon dito sa ating nabasa, hinahabol, takot pa ng kalapati, hinahabol ng lawin, mga kapatid. Mataas yung lipad ng lawin hanggang sa nakain ng lawin ang kalapati. Kaya sa ating buhay ngayon mga kapatid, huwag nating pahintulutan na tayong mga mahihina, tayong mga tao na feeling natin mahihina tayo sa mga bagay na ating nararanasan. Tandaan natin ang Panginoon ang ating sandigan. Siya ang ating kalakasan na makakapanagumpay sa mga huling araw. Gaano man kataas ang lipad ng lawin, kung tayo ay isang kalapati, nawa ay
ibigay po natin sa Panginoon yung ating kalakasan upang tayo'y kanyang maproteksyonan sa panahon na ito'y kinakailangan. Dahil sa atong probationary time ngayon, while we are waiting for Jesus coming, paano ba tayo naghahanda? Ang ating mga iniisip, ang ating mga pag-uusap ay nagiging banal ba? Noon at ngayon, ikukumpara natin. Mga kapatid, isipin natin napakaiksi na lang po ang ating panahon. Huwag na po nating sayangin para sa walang kwentang bagay, kundi kailangang i-google natin sa makalangit na bagay upang ang ating isipan ay mamold na po into Christ-like mind, na magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ni Kristo, na magkaroon tayo ng pusong banal na lalapit sa Kanya. Na anuman yung ang sasabihin ng kaaway na inaakusahan pa tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon na makikipaglaban ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy mga kapatid, ngunit sa lahat ng pagsubok, wala siyang tagumpay. Ligtas ang kalapati hanggat hindi niya hinahayaan na may makapigil sa kanyang paglipad o maghila sa kanyang pababa. Ngunit kapag siya ay nahirapan at nagdesisyon na bumaba, ang kanyang mapagmatsyag na kalaban ay babagsak upang agawin siya. So tayo mga kapatid, kahit na minsan patuloy tayong lumalaban sa pananampalataya at sa punto na tayo ay parang manghihina, parang mababagsak na, at totally kapag nabagsak tayo, kakainin tayo ng kaaway, tandaan natin, ang Panginoon ang mag-lift up sa atin. Kung ang ating kahinaan ay ipagkakaloob natin sa kanyang kalakasan, Jesus will lifted up, mga kapatid. Kaya nawa sa ating buhay ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon po ang nakakaalam. Tutulungan niya tayo kung tayo ay nangangailangan nito. At kung ninanais nating mapaglingkuran siya ng tama at tapat, hindi niya tayo bibiguin. Tapat ang Panginoon na ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay para tayo ay maligtas. Lahat ng bagay binigay niya na. Ang lahat ng paraan ay sinagawa niya na. Kailangan cooperate na lang tayo mga kapatid. Huwag na po tayong patulog-tulog, huwag tayong tamarin na mag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, muling-muli na nating nasaksihan ang eksenang ito na may halos walang hiningang interes. At ang lahat ng ating sempatya ay nasa maliit na kalapati. Gaano kalungkot ang mararamdaman natin kung makita natin siyang maging biktima ng malupit na lawin. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, isipin natin, ang isang kalapati na according sa ating napag-aralan, patuloy siyang nanghihina dahil hindi niya nakaya ang paglipad ng mahaba. Hindi niya nakaya ang paglipad ng mataas dahil ang lawin ay napakataas na ang paglipad. Pagbabagsak siya, makakuha siya ng lawin. Sa ating buhay ngayon, isipin natin, tayo yung kalapating lumilipad. Na patuloy siya sa kanyang paglipad, patuloy siyang lumalaban sa kanyang pananampalataya bilang tayo, mga kapatid. Isipin natin, minsan nababagsak tayo at nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon at natangay tayo ng tukso at pagsubok na nasa puder na tayo ng kasalanan na minsan hindi na tayo makawala dahil na-bondage na tayo ng sin. Mga kapatid, isipin natin, ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa atin. Namatay si Kristo para sa atin. Nawa ay iligtas po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pakikipagdugtong sa Panginoon, sa pamamagitan sa pagtawag sa Kanya, dahil hindi natin kayang makawala sa kasalanan kung tayo nagtitiwala lang sa ating mga sarili. Lahat ng bagay na ito ay makakaranas tayo. Matukso ka man, makaranas ka man ng mga ganitong bagay. Ang Panginoon ang nakakaalam kung paano tayo makakapanagumpay. Nawa ay angkinin po natin, tanggapin po natin ang Kanyang sapat na biyaya na makapanagumpay sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong harapin na digmaan, isang habang buhay na laban. Laban kay Satanas at sa kanyang mapanlinlang na tukso. Gagamitin ng kaaway ang bawat argumento, bawat panlilinlang, upang makapinsala sa kaluluwa. At upang makamtan ang korona ng buhay, kailangan nating magsikap ng taimtim at matyagang pagsusumikap. Hindi tayo dapat magpahinga sa ating baluti o iwanan ang larangan ng digmaan hanggat hindi natin makakamtan ang tagumpay at magtatagumpay sa ating manunubos. Mga kapatid, itong habang buhay na pakikipaglaban, habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, wala pong katapusan ang pakikipaglaban natin sa pamamagitan ng pananampalataya.
Huwag po nating pahintulutan na nagiging kumpiyansa na lang tayo sa ating mga sarili. Bagkus habang tayo nabubuhay dito sa mundo, kahit patuloy tayong sinusubok ng kaaway, pinapatatag tayo ng Panginoon. Maangkin natin ang tagumpay na napanagumpayan ni Kristo, mga kapatid. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, mayroon tayong digmaan na haharapin. Ano yung ating gagawin? Anong sandata? Anong mga paraan ang ating mga ginagamit upang makapanagumpay sa mga bagay na ito? Tunay nga na ang pag-ibig ay na nasa Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Ay kailangan nating maangkin ito. At gaano tayo minamahal ng Panginoon kahit na tayo ay nagkakasala at nagkakamali. Na minsan humahatol pa tayo sa ating kapwa kasi ito yung ginagawa niya. Huwag po tayo maghatol. Kundi saliksikin pa natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay tapat. Tayo po ba ay lumalakad sa kanyang katwiran. Na nakikipagbuno tayo sa ating mga sarili, tayo po ba ay nakakapanagumpay. Habang patuloy nating pinapanatili ang ating mga mata na nakatuon sa may akda tapos ng ating pananampalataya, tayo ay magiging ligtas. Ngunit ang ating mga puso ay dapat nakatuon sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay ng mundo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan nating tumaas ng tumaas pa sa pag-abot sa mga biyaya ni Kristo. So huwag tayong maging kontento lang sa narating nating mababang antas ng buhay ngayon dito sa mundo. Kundi kailangang mas tumaas pa ang ating ambisyon. Sa makalangit na bagay, kailangan natin itong maangkin until na ang kabanalan ng Panginoon ay ma-develop sa ating buhay at makita natin kung gaano niya tayo minamahal. At makita natin ang biyaya ni Kristo na sapat para sa atin. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagmumuni-muni sa kanyang walang kapantay na kagandahan, kailangan nating maging higit na kahawig ng kanyang makapangyarihang imahe habang tayo'y namumuhay sa ganitong pakikipag-ugnayan sa langit. Si Satanas ay maglalatag ng kanyang mga bitag para sa atin ng walang saysay. Napakaganda mga kapatid ang pangako ng Panginoon sa atin na sa pamamagitan ng ating araw-araw na pagmumuni-muni ng salita ng Panginoon, atin pong nilalasap ang kanyang pag-ibig at patuloy na tinitikman ang kanyang kadalisayan. Isipin natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay ito po ang nagliligtas sa atin. Ililigtas po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pag-ibig at awa. Wag po nating sasayangin ito. Dahil anuman yung mga bitag ng kaaway sa ating harapan, magiging walang saysay ang mga bagay na yan. Kung tayo ay patuloy na humahawak sa katotohanan, patuloy na ating ipagkaloob ang ating mga sarili sa Panginoon upang kanya tayong magamit tungo sa kabanalan. Kaya sa ating pag-aaral ngayon sa Messages to Young People, chapter 26, nawa ay makipaglaban tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na gaya ni Jacob na hindi siya bibitaw hanggat siya ay magkaroon ng pagpapala. Gaya din sa atin na kung tayo ay magkaroon na ng karakter ni Kristo, ay makakapanagumpay tayo. At hindi natin pakakawalan ng katotohanan until ito ay magpabago sa atin, until ito ay mabago ang ating panlasa, ang ating isipan, ang ating nararamdaman, ang ating mismong karakter ay para sa Panginoon ito naglaan. Kaya nawa ang kalooban ng Panginoon ang maghari sa atin, siya ang ating susundin, at anuman ang ating pinagdadaanan, hindi po yan ang magiging rason para tayo ay mawala ng pag-asa, kundi yan ang magiging gabay natin at hakbang at hagdan upang tayo makakamit ng tagumpay. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay maliligtas dahil ililigtas niya tayo. Kaya muli, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, and God bless.